mandatory ang pagbabasa ng Biblia. Lalo na sa ating mga eskwela, mula elementary, high school, at kolehiyo. Gawin po natin itong curriculum o subject. At first subject, upang hindi lamang po siya mabawasan, kundi ma-empty ang lahat ng krimen sa lahat ng mga estudyante, sa lahat ng eskwela. And I pray na kinakalandalawin po ng Holy Spirit ang bawat eskwelahan, ang Department of Education, simulang dalawin po ng Holy Spirit sa lahat ng antas ng paaralan. Magkaroon po tayo ng mitihin, puso, hangarin ng mga kabataan na ilapit sa Diyos. Hindi po ilapit sa sarili, kundi ilapit sa Diyos. Ibalik mo natin ang good manner and right conduct sa eskwelahan. Kinakailangan gawing mandatory ang pagbabasa ng Biblia sa lahat ng eskwelahan. Bukod tangi ito ng pong susi at solusyon, wala na pong iba. Manalangin po tayo, body of Christ, na yung mga nangyari, naganap nitong krimen sa Tacloban ay huwag na pong maulit sa iba't ibang panig ng bayan, ng bansa ng Pilipinas, ng mga eskwela. And I pray na bago magsara taong ito at magsara school day ay meron na ng regular na tuturo sa eskwelahan. At payagan natin itong salita ng Diyos ay may pamigay sa lahat ng estudyante. At kung tayo naman kung mga Kristiyano, meron tayong pagawaan ng Biblia, magkaroon tayo ng desire na ipamahagi sa mga churches ang Bible, katulad po nito. Ito po yung libre. No? Hiningi ko lang ito sa isang kapatid natin na pastor. Napakarami po nito. So, nagpe-pray tayo na bigyan tayo ng malaking budget para makapag-produce tayo ng maraming Bible. Ang gagawin natin ay mamahagi tayo ng Bible sa lahat ng eskwelahan. At bago natin ipamahagi ang mga Biblia sa mga estudyante, kinakailangan turuan muna natin sila magbasa ng Bible, and also the same time, patanggapin natin sila sa Panginoon para lahat ng krimen sa ating mga eskwelahan ay maprevento yan. Magkaroon sila ng takot sa Diyos, magkaroon sila ng takot gumawa ng kasalanan. Napaka-importante po nito, bilapit, mga inibigat minamahal. Kasi ako, grade 3 pa lang ako, may nagbigay na sa akin ng Bible ito. Grade 3 pa lang ako. Wallet size lang po ito, pwede mo ilagay sa bulsa. No? Huwag mo lang walain, huwag mo lang basain. Huwag mo lang bawasan ng mga pages na ito. Kasi alam niyo, kung gusto mo maging matalino, magbasa ka ng Bible. At lagi natin sinasabi sa lahat, at tinuturuan natin. Kaya lagi tayong umatin ng Balis Formation. Kasi diyan ay natututo po tayo. Lalo yung mga behavior natin. No? Ang meron kasi yung ugali. Yung marami mga Pilipino ngayon ay balahura. Ang pangit ang ugali. Walang respeto sa mga matatanda. Walang respeto sa mga magulang. Palamura. Nung panahon namin, takot kami sa aming mga magulang. No? Ngayon, baliktad na. Yung magulang ay takot sa anak. Nung araw, nung panahon namin, nung kabataan ko, kung anong payo ng magulang namin, sinusunod namin. Ngayon, baliktad na. Yung magulang na ang humingi ng payo sa anak. Ano po nangyari sa ating bansa? Sa ating mga kababayan? Nakakalungkot.
masakit pakinggan, pero totoo po yung nangyayari sa ating bansa, sa ating bayan. Ang dami ko nasasalubong niya mga kabataan, ang lalakas magmura. Sumisigaw pa. Yung mga estudyante, pag nasasalubong mo, mapangit ang ugali. Walang good manner. Nakakatakot. Nakakalungkot. At marami po napasok ang school. Tayo po'y nagsusurvey. Marami po mga fraternity sa loob ng eskwelahan. Dapat sa halip na buuin natin ay fraternity, dapat buuin natin ay organisasyon may takot sa Diyos. Dapat i-abolish na itong mga fraternity na yan sa lahat ng eskwelahan. Kasi hindi naman ito nakakatulong sa ating mga kabataan. Sakit ng ulo na ito ng lipunan. At tulad yung mga nakalipas, nakaraan, nakita natin sa kalsada, ang daming vandalism. Sino mga may gawa niya mga kabataan? Sinisira nila yung kalikasan. Yung magagandang lugar, mga pader, malilinis, pinipinturahan nila. Kung anong pinaglalagay dyan, mga pangit na drawing. Yung maganda, pinapapangit nila. Yung maayos na kalsada, sinisira nila. Nakakalungkot. Ano pong ugat ng lahat mo ng ito? Kawalan ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Sipin mo, napakamahal ng gadgets mo, ng cellphone mo. May panahon kang magbili ng mamaaling sasakyan. Pero yung salita ng Diyos, wala kang panahon. Hindi mo nilalagay ito sa wallet mo, sa bag mo. May panahon tayo na bumili ng magagandang cellphone, mamahalin. Pero wala tayong panahon magbili ng Bible, ng salita ng Diyos. Sabi ng ilang talata sa Bible, heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain forever. Ano ibig sabihin ng kanyang salita? Yung gadget, yung cellphone, lahat po ng bagay sa mundo ito maglalako. Yung kasuotan mo na magaganda, mamahalin. Yung sasakyan mo na magagara. Kung yan ay electric car, yan ay Tesla, kung yan ay BMW, kung ano pang pinakamahalan sa sasakyan, meron ka. Lahat ng ito'y mabubulok, lahat ng ito'y maglalako. Pero ang salita ng Diyos na pinapangaral ko sa inyo ay mananatili magpakailanman. Kaya, sambay ng Pilipino, no? Ito na po ang oras at panahon na magbalik sa Diyos. Manumbalik sa Panginoong Jesucristo. Dalikuran ng kasalanan. Bigyan natin ng halaga at importansya ang mga salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng panahon sa Diyos. Bigyan natin siya ng oras. Bigyan natin siya ng halaga. Para sa bayan ng Pilipino, nakikiusap ako sa inyo. Mahalin po natin ang kaisa-isang salita ng Diyos. Kung ibig po natin na matapos ang lahat ng problema ng sambayan ng Pilipino. Ang sakit mo, ang karamdaman mo, ang takot mo, ang pag-alala mo, ang pangamba mo. Ito na po ang oras na bigyan natin ang alaga sa salita ng Diyos. The Lord is here. The Lord is everywhere. Saan ka ba naroon sa bayan ng Pilipino? Ano man ang kalagayan? Ang Diyos po ay kasama mo dahil siya po ay Espiritu na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi po siya ribulto, hindi po siya kahoy, hindi po siya bato. Siya ay Diyos. Siya po ay Espiritu na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan.
Beloved, saan ka man naroon sa bayan ng Pilipino? Luzon, Visayas, and Mindanao. Ikaw ba'y nasa Palawan? Ikaw ba'y nasa Mindanao? Ikaw ba'y nasa Bacolod? Nasa Silay? Nasa Sipalay? Ikaw ba'y nasa ibang bansa? Nasa Germany? Nasa Greece? Ikaw ba'y nasa NCR? Nasa Metro Manila? Nasa Bulacan? Saan ka man naroon, ang Diyos ko'y nandiyan dyan. Kasama mo ang Diyos. At dahil ang Diyos ko'y nandiyan dyan, kasama po natin siya, ang Diyos ko'y nandito. The Lord is everywhere. Dahil siya po'y Espiritu na dapat sampayin sa Espiritu katotohanan. Tayo po'y mananalangin. At manalangin po tayo, Church of God, sambahin ng Pilipino. Tayo mga Kristiyano, tayo pong mga bishop, tayo pong mga pastor. Manalangin tayo na makialam ang Diyos sa Department of Education, sa lahat ng antas ng paaralan. Manalangin po tayo, mga Kristiyano, pastor, Church of God, Body of Christ, na kinakailangan, maprevent ang lahat ng krimen sa lahat ng eskwelahan. At ang salita ng Diyos ay gawing mandatory sa lahat ng eskwelahan. Mandatory na pagbabasa ng salita ng Diyos sa lahat ng eskwelahan. Kaya sa oras na ito, tayo po'y mananalangin. Tayo pray na tinagin ng Diyos ang puso. Amahan natin sekretary ng Department of Education. Manalangin tayo. Kasi ikaw, tinagin kausapin ng Diyos. Sabagat ako'y ng Diyos. Napakahalaga po nito na hindi lang sapat na itinuturo si school ay edukasyon, kundi talagang salita po ng Diyos. Dahil kapag naipangaral ang salita ng Diyos, nagkakaroon ng transformation sa lahat ng mga kabataan. Ay manahangin ng Diyos na gawa ng langit at lupa. Kami po'y nagkakaisa. Nananalangin. Tinagin mo po ang mga mahal po namin sekretary ng Department of Education at sa lahat ng mga mambabatang gawing mandatory pagbabasa ng salita ng Diyos sa lahat ng atas ng paaralan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Naghanap na po ang krimen sa lahat po ng mga estudyante dahil na ito katatapos lamang ng krimen multiple murder na yan sa Tacloban, Panginoon naman. I ask your favor, Heavenly Father. Payagan po nila na kami po'y mga pangaral ng mabuting balita at salita ng Diyos. May pahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng eskwela, sa lahat ng estudyante. At dalawin mo po ang mga lahat ng eskwelahan mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Bukasan mo po ang lahat ng krimen at ang gawa ng Diablo. Mga pagpatay na yan, mga pang-rape na yan, ang mga bullying na yan, Panginoon. Sa lahat ng antas ng paralan naman, lahat tigis sa mga kabataan. Yung alam po mga behavior, Father God, yung alam po mga karakter. Tinagin mo po ang puso ng buhay ng bawat isa sa kanila, mga kabataan ito, Ama. Alisin mo sa kanila ng pagiging activist spirit of the Father, rebellious spirit. Tanggalin mo mga anti-spirit government, Father God. And Lord, I pray in Jesus' mighty name, dalawin mo po, Ama, ang bawat eskwela mula elementary, high school, at kolehiyo. I pray, Heavenly Father, mag-raise up ka ng mga intercessor, mga ngaral, sa lahat ng eskwelahan, privado at publiko. Mag-raise up ka ng mga ganang. Also, I pray, Lord, dalhin mo kami sa lahat ng eskwelahan. Pasok mo ang balance formation sa lahat ng eskwelahan. Spiritual transformation sa lahat ng eskwelahan.
Lalo sa lugar nito ng Caloocan naman. Nakakalungkot isipin at pakinggan na maraming mga kabataan na na-involve sa iba't ibang uri ng krimen. Mga bata pa lamang ay marunong na magmura. Walang respeto sa mga matatanda at sa mga magulang nila. Bagsak ang behavior. Mataas ang pinag-aaralan, pero ang alam mga ugali ay napakababa, napakapangit. Mga walang utang na loob sa Diyos. Lord, tinagin mo po ang mga buhay ng bawat isa sa kanila. Tinagin mo ang puso ng mga principal, ng mga guru, ng mga advisor na yan, Ama. Hindi po siya kurikulum, kundi kapangyarihan ng iyong mga salita na dapat may pahayag sa lahat ng eskwelahan. Na nangyari sa Tacloban ay huwag nang maulit sa iba't ibang panig ng paaralan sa buong bansa ng Pilipinas. Makialam ka, Ama, sa araw ng mungkit. And I pray, Lord, thank you. Salamat po. Dahil tinugon mo kami, sinagot mo kami. Nakialam ka, namagitan ka. At sa araw na ito, ay dakilang bagay ang pinangyari at ginawa mo, Ama, sa Department of Education. And also at the same time, Father God, I pray, dalhin mo kami sa PNP, sa DA, sa Malacanang, sa Senate, sa Congress. Dalhin mo ang iyong mga salita. At may paabot at may pahayag sa kanila ang mga salita ng Diyos. At thank you, Lord. Salamat po. Dahil sinagot mo kami. Tinugon mo kami sa aming mga panalangin ngayong araw po. Sumayo lahat ang kapurihan, sumayo lahat ang karangalan. Ngayong bukas at magpakailanman. In Jesus' name. Amen. So, sabay ng Pilipino, tayo po ay nagmimiti at naghahangad na magkaroon ng Bible. Maaari po kayong tumawag sa atin o mag-chat, message. Yan po. Thank you offering sapagkat ito po ay ito po ay libre. So, kung ipakokolekta po natin, paghingi po ng mga Bible, ay meron pong kaakibat na transportation. So, meron po tayong kakayanan na magsuporta at meron tayong bitin at hangarin na may palaganap ng salita ng Diyos sa mga paaralan, sa mga eskwelahan mula elementary hanggang high school, maging sa kolehiyo. Mag-message po tayo sa Facebook, sa Messenger, at i-guide po natin tayo kung ano pong gawin, ano pong dapat natin gawin, at sa ganon ay magkaroon po tayo ng bahagi sa salita po ng Diyos diyan sa mga estudyante, sa lahat po ng paaralan, sa lahat po ng sa elementary, high school, at college. Kaya napakahalaga po nito sa mga Pilipino at doon sa mga follower po natin sa Facebook. Mag-tune po tayo lagi. At kung tayo naman ay kinakausap ng Holy Spirit, ng Panginoon na sumuporta sa mission travel natin, kahit ang mission po natin ay para sa mga estudyante, sa mga kabataan sa eskwelahan, lalo higit dito sa lugar ng Caloocan City. Actually, matagal na po natin itong ginagawa. The past year, ng early years po natin, nagtuturo na po tayo sa mga eskwelahan. At dahil po tayo na ilagay po ng Diyos dito, kinabagan po tayong ilagay ng Diyos sa lugar na to, dito sa Caloocan. So, nakita po natin ang pangangailangan ng mga kabataan. Kaya, tayo naman po mga follower natin sa Facebook ay may kakayanan para tumulong. May pera tayo, may puso tayo na sumuporta sa misyon na ginagawa po natin. Nandiyan po yung ating account. Hindi kayo mag-message sa atin. Nandiyan po yung Gcash natin. At sabihin natin sa likod ng Diyos, likod ng Diyos, ito po yung aking support sa ministry. And remember, don't forget,
the more you give, the more you bless. It is more blessed to give than to receive. Higit daw na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya huwag po tayo magmaliw na magbigay, na makaloob at sumuporta sa mission na gagawin po natin this coming month. At papasukin natin lahat ng eskwelahan at mamimigay po tayo ng libre salita po ng Diyos. Itong mali po ng Bible, New Testament po ito. At nakausapin po natin na ang principal wala at karoon po tayo ng oras sa mga kabataan. Tuturo po tayo ng salita ng Diyos sa kanila. At kung saan meron pong bakanting oras, lalo tigit, kung yan po ay break time nila, gagawin po natin, matuturo po na tayo sa mga kabataan. Kagaya po ng ginawa natin ng early years po natin. Ako po'y kabataan pa, ando po'y eagerness ko po na ibahagi yung salita ng Diyos sa mga kabataan. Napaka-importante po nito, ang Word of God. Kasi alam nyo, ay pong mga napagpala, ay po may mga negosyo, may mga trabaho, pinagpala po tayo ng Diyos sa ating mga negosyo, magkaroon po tayo ng bahagi sa misyon. Kasi alam nyo po, malaking tulong na po ito. Halimbawa, yan po'y kahit yan po'y papiso-piso, 100, 1,000. Gawin sa Pilipinas, yung kagaya po ng ibang mga vlogger na bibigay ng pera, no, sa mga mahihirap. Ang gawin naman po natin mga iligat, pinamahal tayo po mga negosyante. At napagpala po tayo, kung naman po'y vlogger, o po'y nakapanood ng programa po ito, at may puso tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Ito pang pinaka-the best way na pagtulong. Yung ang salita ng Diyos ay maibahagi natin sa lahat ng eskwelahan. Kasi, nakikita nyo, yung naganap sa Tacloban, yung krimen, yung multiple na pagpatay, no? Napakarami pinatay po noon. Iba'y sugatan. Mga classmate po nila yun, mga klase po niya. Nagdilim na po ang kanyang paningin, hindi niya na po nakikilala yung kanyang kapwa estudyante. Ito po, minumungkahi ko po sa lahat. Suportahan po natin ang gawain po ng Diyos. Subag lang tayo na magnegosyo para lang kumita, yumaman, no? Mamudbud ng pera sa mga naghihirap, kundi ito po yung tamang pamamaraan ng pagbibigay sa mga nangangailangan, salita ng Diyos. Kasi alam niyo, yung pera, maglalaho yan, lilipas yan. Sabihin natin, nabigyan natin sila ng 100, nabigyan natin sila ng 50,000, gagagpunan, lilipas po yun. Pero kapag dito natin inimbes yung pera natin bilabid sa Biblia, mark this word, yung pangalan mo isusulat ng Diyos sa aklat ng buhay. At di lamang mo isusulat ng Diyos sa aklat ng buhay, bibigyan ka pa ng Diyos ng blessing, karagdagan blessing, eternal life. Alam nyo, marami pong benefits ang salita ng Diyos. Una, perfect health, spiritual and body. Ikalawa, blessing, spiritual, physical, mental. No? Marami pong benefits ang Word of God. Kaya kung tayo po'y nakikinig na salita po ng Diyos, na pangalan ng lingkod ng Diyos, no? Magkaroon po tayo ng bahagi sa pagbibigay, pagtulong sa misyon. No? Sabihin po natin, mag-message po tayo sa Facebook. Dito po ang aking pong tulong. Maliit na halaga. Sana ito po'y makatulong para sa inyong mission, lingkod ng Diyos. Sapagkat sa katotohanan, wala po tayo ditong sweldo. Tayo po'y voluntaryong nangangaral na salita ng Diyos sa lahat ng antas ng paaralan. Tuturo tayo sa mga kapulisan, tuturo tayo sa mga community, no? Tuturo tayo sa mga liwasan, sa palengke. Wala po tayong hinihinging anumang kapalit. Dahil nung tinagap natin ang kaligtasan, ito po ay libre na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat ibahagi natin ng libre ang salita ng Diyos. At para magkaroon tayo ng bahagi sa pagliligtas ng salita ng Diyos, kung hindi naman tayo magkaroon ng time para makapag-mission, ang gawin po natin, yung mga treasure po natin, yung mga pera natin, yung mga kayamanan natin, ay bahagi natin sa mga lingkuran.
Huwag natin ibigay sa mga korap na politiko. Ibigay po natin sa mga totoong lingkod ng Diyos, sapagkat ang mga perang yan, pagka binigay nyo sa amin, ito po'y ibibili natin ng mga Bible, gagamitin natin sa mission field, para maraming kabataan ngayon, bago magsara ang taong ito. Ina-assure ko sa inyo, 99%, bago magsara ang taong ito, marami pong mga kabataan ngayon, mula pribado hanggang publiko, mula elementary, high school, and college, marami po yan ay magbabalik loob sa Diyos. At tayo po'y matutuwa, tayo po'y magagalak, tayo po'y magpapasalamat sa Diyos. Sapagkat marami mga kabataan ngayon maglilingkod sa Diyos. Katulad ko po, dati ko ang kabataan, no? Napariwara yung buhay natin. Pero nagpapasalamat po tayo sapagkat kung tayo po'y estudyante, merong nagtyagang pastor na nangangaral ng salita ng Diyos, hindi po tayo binitawan. Oh, kahit saan tayo magpunta, hinahanap tayo ng pastor. Ganun po yun. Kaya, yung blessing na tayo po'y nagkaroon ng bahagi sa magitan ng pagbibigay, pagkakaloob sa gawain ng Diyos, ay malaking tulong po yan. Marami pong maliligtas, marami pong mapapala. So wala tayong mitihin dito na magpapalaki ng congregation. Isa lang po yung hangarin natin magligtas. See, nalulungkot po tayo, naiyak po tayo sa lungkot dahil napakaraming kabataan ngayon napariwara na yung buhay nila. Sa kasalanan na, soil sa magulang, kung hindi bakla, tumboy. Bakit? Kasi wala na po yung salita ng Diyos. Hindi na po nila binibigyan ng halaga. Kaya, kung tayo po'y nagbigay na, wag po tayo tumigil na magbigay. Wala po kayong kakain ng mangaral na magbigay po kayo. Ihulog nyo po rito sa... Bakit? I-send nyo po sa GCash number. Hingin po natin GCash number ng lingkod ng Diyos. At hiniwanan po natin ito gagamitin para magpayaman. Sapagkat wala po ng payaman. Kung nakita yung mga pastor ng payaman, mga impostor po yun, mga pastor. Huwag po tayong maniwala doon. At huwag tayong magbigay doon. Magbigay po tayo sa mga totoong nagliligtas ng mga kaluluwa. Hindi po tayo nagpapayaman. Wala tayong mga magagarang sasakyan. Wala po tayong mga magagarang kasuutan katulad ng marami. No? Wala po tayong mamahaling singsing at mamahaling relo kagaya ng maraming mga impostor, mga karami. Isa lang mithiin po natin. Isa lang po ang hangarin ng lingkod ng Diyos, yung mga kabataan dahil sa Panginoon Kristo upang sila po'y magiging pag-asa ng bayan. Dahil ang kabataan, ang bukod tanging pag-asa ng bayan. Ang mga kabataan na kay Kristo, ang pag-asa ng bayan. Kaya, magsimula na po tayo magbigay. Magsimula na po tayo magkaloob. At sabihin natin sa likod ng Diyos, ito po yung aking tulong. Ito po ang aking donasyon para sa pagliligtas na ginagawa ninyo. Natats ako sa pangangaral ninyo. Dalamitihin ninyo may magligtas na mga kabataan habang may panahon pa. Beloved, the time is getting short. Jesus is coming again. Darating ang araw, sisingilin tayo sa lahat ng ginawa natin. So, gagawin natin, mga inibig at minamalay, ipagamit natin sa Diyos ang lahat ng treasure natin. Kung ano mang meron tayo, ipagamit natin sa Diyos. Panahon na po ngayon ng paglilingkod sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Mahalin po natin ang salita ng Diyos. So, nandiyan po yan. Mag-comment po tayo. Saan ka man naroon? Luzon, Visayas, Mindanao. Ay mga nasa Greece, nasa Germany, nasa Oman, nasa Dubai, nasa Taiwan, saan ka man naroon? Ikaw ang bay, nasa Saudi Arabia, nasa Japan, nasa Macau, nasa Amerika, nasa US, saan ka man naroon, beloved? Wala kang time para bahagi na salita ng Diyos. Magkaroon ka ng time na suportahan ang gawain po ng Diyos. Ipadala mo kaagad sa likod ng Diyos, sa gawain po ng Diyos. Dahil sisimula pa lang ang ministeryong ito, marami pa tayong bitiin, misyon, desire,
na maabot ang napakaraming university dito sa lugar ng Caloocan. Eh, yung bitiin natin, mula noon hanggang ngayon, kinakailangan may maligtas. Sipin nyo, isang kaluluwa lang ay nagbalik loob sa Diyos. Mga sa langit, nagbubunyi, nagpupuri sa Panginoon Diyos. Gaano pa kaya kung ang buong university, ang lahat ng eskwelahan dito sa Caloocan City, ay magbalik loob sa Diyos, magsisi ng kasalanan, talikuran ang talamak nilang kasalanan ginagawa at krimen. Tapos nagkaroon ka ng bahagi sa pagbibigay, sa misyon, then praise God. Ang Diyos ay matutuwa sa iyo at magagalak sa iyo. Don't forget, beloved, there is a reward sa lahat ng mga nagbibigay ng pusa sa gawain po ng Diyos. Inulit ko po, wala pong nagpapayaman dito. Wala po tayong magagarang kasuutan, magagarang sasakyan. Ang mission po natin, magligtas, magpalaya, magpagaling, at magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Magpalain po tayo ng Diyos sa mga nagbibigay at nagkakaloob. Sa mga hindi pa nagbigay, magbigay na po tayo. Dahil sa big na salita ng Diyos at gustong gusto ng Diyos na tayo po'y pagpalain. Kung wala kang trabaho, bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. Give now. The Lord will bless you exceedingly, abundantly, above all. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, banal, dakilat, makapangyarihan sa lahat, may gawa ng lahat lupa. Salamat po po Diyos sa mga nagbigay, nagkaloob, at tuloy magbibigay at makaloob sa misyon. Lord, I pray, kung sila po'y trabaho, bigyan sila ng trabaho. Kung sila po'y may trabaho na, i-promote mo sila ng mga trabaho. Pagpalain mo po ang kalang mga negosyo, pagpalain mo ang kalang mga kabuhayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you all the glory. In Jesus' name, and everybody say, Amen.